Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay August 6, 2025, Wednesday po ulit. At gumanda ng konti yung galaw na market natin. So narinig yata yung sobrang pagka-bearish o pagka-sideways ng market natin. Or baka nagdi-distribute yung funds. Kasi kung napapansin nyo, yung US market, mapula na naman kagabi. Yung futures natin sa kanya kagabi, okay siya, maganda. Verde pa rin yung futures niya hanggang ngayon eh. Pero yung actual na trading, medyo bumabagsak siya. So nagpa-profit taking, so marami siguro nakakapansin, kaya medyo nag-spread out yung ano. Kasi pati Asian markets, pangalawang araw na napansin ko na verde tayo at saka yung European stocks. Pero dito sa US market, so ilang araw na nagpo-pull back. So nagta-try bumalik pero nagpo-pull back yung galawan ng US market. So hopefully ganun yung nangyari sa kanya o nangyari sa kanya kasi meron tayong net foreign buy na 211.85 million. So medyo nauntog pa nga tayo nung closing dito sa market natin. O ewan ko lang, baka gawa lang ni ICT kasi medyo malakas nga yung sipa niya from the last 2 days of 2 days o ngayon lang na trading natin. So 2 days na kasi kapon verde din yung galaw nitong si ICT. Ayan, so mga holdings most likely yung kumita dito naman sa markets natin. Okay, so very good. Nag-close tayo kahit papano ng maganda. Yung galawan ng market natin is 6,370.65 and then meron tayong 0.27% na gain dito sa market natin. Para naman medyo maganda yung usapan natin dito sa mga stocks. So napansin nyo din siguro, medyo marami sa mga stocks natin is gumagalaw. So, syempre, maliban kay Plus, mahina kasi hindi pa decided kung ano ba talaga siya, blue chips or hindi. Pero parang si RCR na yung napupusuan nila na maging blue chips. But the rest ng mga pag-uusapan natin na stocks is verde po yung kanilang galawan. Si Plus lang yata yung mahina. At saka yung properties, na pullback pala yung properties kanina ang galawan natin. Okay, so tingnan natin kung ano nangyari. Hopefully maganda. At marami tayong nakikita na verde si Cebu, hindi nakasya dito sa charts na mga ano natin i-analyze pero nag-up din siya. So meron din siyang breakout kanina. Okay? So nanguna sa listahan ko po si RCR kasi medyo maganda yung yung galaw niya. Kung mapapasin mo, nag-up siya ng ilan ba to? 10.7% and meron siyang 132K net foreign sell. Ayan. So isa sa mga nag-spike for today's trading natin. Tapos si nickel, laki ng volume nito kanina. So finally maganda yung earnings niya, 88% yata. Hindi ko alam kung Q2 yun o first half ng earnings niya. So nag-up siya ng 5.91%. Hopefully tuloy na yung breakout niyan. Pero net foreign sell ng negative 1.11%. Tapos si PNB, so another breakout candle. Kaya nilagay natin dito. Nag-up siya ng 6.22%. Daming gumalaw, no? Pati si East West pala, no? East West, ayan. So makita rin yung price action niya. So nag-up siya and then meron siya net foreign buy na 40.48 million. Tapos si Shell PH, so another follow-up candle kaya pag-usapan natin siya. Hanapin natin yung pinaka-next na resistance. Meron siyang 5.58% na gain and meron siyang 33.48K net foreign buy. Tapos si Plus, ito nag-drop, negative 6.12%. So mukhang si Mr. Biloso mainit. Kay Plus, meron siyang, ewan ko kung ano to, share buyback to, meron siyang 52.7 million net foreign buy. RCR yung most likely baka ito na, no? RCR yung napipinto na blue chip, meron siyang 2.16% na gain and 39.33 million net foreign buy. So medyo parabolic na rin yung galaw nitong si RCR naman natin. Okay, so yun po yung mga pag-usapan natin. So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, pakibasa na lang po yung ating review is for education purposes lang po. So huwag niyong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ha kung anong stocks yung gusto nyo bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka lagi dito sa mga reviews natin. Ayan. So join ka lang dito kasi tama-tama start of the month. So kung gusto makita yung tinitrade natin na stocks and then yung mga nakasubscribe, mahina yung view natin kapon. Paki-check na lang po yung ating daily uploaded videos, mga company reviews, mga sample trade sa market,
Mas maganda yung ganito, no? Medyo distributed yung yung galaw ng stocks, hindi lang nakatutok kina top at saka kina plus, di ba? Nagpapalitan lang sila last time. So maganda yung pinapakita ng market kahit na pag-usman na tayo. So basic indicators, mga technical analysis, fundamentals, yung mga risk management natin and basic learnings dito sa market po. So check mo na lang. Sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to para sa mga play to earn games or meme coins natin yan. Tapos sa social media, Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa mga posts natin or dito sa Facebook page. So double check mo na po yan. And then sa mga articles natin dito sa Bodega Peak, yan, check mo na lang po. Tapos sa Twitter, yung mga news na nakita natin, meron tayong summary dito eh. So puntahan muna natin siya. Tignan natin yung galaw na market. So based dito sa galaw natin na mayagpag si services, ICT, no? So nagkap siya ng 2.19% and sinanickel yan, di ba? Hindi ko napansin si FNI kung umakyat din siya eh. So mining and oil, umakyat din siya ng 1.68%. Ayan, so malakas din siya. At bumawi si Finance, hindi pa rin, no? Negative 0.35. Pero tinamaan sina properties. Hina ng properties natin. Okay. So, 211.85 net foreign buy. So, finally, nagkaroon tayo ng net foreign buy dito sa markets natin. Okay. So, dito sa summary, foreign funds sold, AUB, Banco de Oro, BPI, ASN, FGen, CNPF, DNL, GSMI, Costco, GGS, tapos si Ali, Cebu, FLI, SMPH, yung mga properties binenta. Tel dito, Cebu, Bloom, SSI, Wilcon, Nickel, at saka si OGP. So Cebu Pacific 6-month profit source 8.97 billion. So ito yung catalyst ni Cebu Pacific natin. Market siya ngayon na maganda. Nag-breakout yung candle niya. So foreign funds bought, China Bank, East West, Metro Bank, AP, CREC, APH, Manila Water, FB Monde, ABA, AC, Aboites, Aris, Meg, Emrys, mga REITs. Oh. Tapos si Globe Converge, ba't hindi si Erit yung na pupusuan sa big caps? ICT, Plus, Web, Pure Gold, 7, APX, saka CPX natin. So DMCI, mamimigay na to ng dividends eh, pero bakit mahina yung earnings natin sa kanya? So meron siyang down na earnings by 18%. Hopefully maganda pa rin yung ibigay niya na dividendo natin. Tapos next nung closing, so ito yung galawan ng mga big caps na stocks. Nanguna si ICT nga. 4.57% Monde, 3.92 Pure Gold, markado pa rin. 3.28% Meralco, 2.42 GGS 2.02 and JT Cap 1.54%. So yung mga bumagsak, properties, ASEN minus 2.8, Ali minus 2.6, PLDT minus 2.27, Bloomberry mahina pa rin, negative 2.25, and SMPH minus 2.05%. So mas marami yung bumagsak na mga stocks natin. Wilcon, hopefully hindi maka-apekto masyado sa kanyang arangkada. Reported a 23% decline in first half, 25 net income to 1.2 billion. So kanina medyo gumalaw yung mga Asian stocks. ICT, hold daw, sabi ni Outsmarting Markets. So makita mo dito, ganda ng galaw din ni ICT, long term. Ganda, no? May mga pullbacks pero umakyat. Okay, Miguel, ito yung catalyst, net income, first half pala yun, grew 88%. Okay, but kaya? So, binagyo tayo, di ba? Ano yan? Sa gold price pa yan. So, nung alas 2, ICT na talaga yung nangunguna at saka si Monde. Tapos Ace and Ali yung So, hindi nagbago yung mga losers kanina. So, Ali, alam ko si Ali, mababa yung okay, umakyat pala siya. First half profit increase by 8%. Pero yung projection niya, mas mababa, di ba? Yun yung basa natin na news kahapon. Tapos si PSE, kaninang alas 12, umabot pa ng 6% pala si lakas. Si ICT natin, noong alas 11, ayan, 6% siya, Monday.
Pure Gold. So silang tatlo yun ang una dito. Petron, first half sales, positive 3%. 9:30. San Miguel. Hindi natin masyadong nakikita si San Miguel Corporation. ASN still bullish on profit growth despite first half drop. Tycon, Kevin Tan, Mega World, Lux, ano ba yan? Lux. Line with luxury, ano ba yan? With 120 million lots in New Manila, Alas Yis, ICT pa rin, CNTF kanina. Tapos si NGCP approved the facility study for Bohawin Energy Northern Luzon. So may bago siyang project. Petron reels from weaker oil prices mid-east conflict. Okay. So Globe rebound in second quarter with 30% core profit jump. GCash contributions surge. Lakas pa rin yung GCash, no? Paano pag na-stop yung mga casino natin. Philippine Airlines was named the second most preferred airline in Southeast Asia. Pure Gold first half 2025 net income grew by 7.1%. Maganda. And then share buyback si Prut at saka si AGI. Mega World netted record 12.09 billion in the first semester. Nag-uumpisa nang bumagsak yung mga US stocks natin. So ito naman si AMD, dire-diretso kasi yung galawan niya. So ASN lag 88% drop in January to June earnings, lower sales, higher expansion cost, curb Wilcon profits. Tapos SMPH first half profits up 11%. SEC first half net income in line with forecast. Tapos ito si Supermicro falls over 16%. Ayan, naglalabasan na kasi yung mga earnings niya. So, ayan. So, isa to sa mga tinamaan. Kaya manood tayo mamaya ng US stocks. 5 Philippine firms land on Forbes Asia's best under a billion list. And then, watch out natin yung mga semicon. US will impose tariffs on semicon and pharmaceutical imports. Ayan. So, double check nyo lang yan. Ayan. Bukas hopefully hindi ganun kalaki yung epekto sa mga tech stocks. And then, laglag ulit yung US market natin kagabi. So makita mo dito si Dow Jones, negative 0.14, Nasdaq, negative 0.65, at saka si S&P is negative 0.49%. Okay? So yun po yung mga galawan natin. Patalastas ulit yung ating Patreon channel. Yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine market. So double check na lang yung Patreon channel po natin. So tama-tama kasi August 6, start of the month ng cycle po natin. Okay, so tingin tayo sa index. Hopefully, hindi negative yung untog na yon. Pero meron naman siya net foreign buy. Ayan. So, siguro naman, hopefully, bago mag-ghost month, August 23 daw yung official na ghost month, is maka-retouch ulit tayo sa 6,500. Kasi nga, gaya ng sabi ko sa inyo kahapon, kung merong temporary pullback yung mga US stocks, so, mag-ano 'yon, mag-spread yung mga capitals. Okay. So, tingnan natin kasi sideways pa rin naman yung picture ng index. And then medyo may pa rin. May pagka-bearish pa rin yung RSI at saka MACD formation. So, good sign for today. Pumalik tayo ng konti. 6370.65, 0.27%. And ito lang. So, ito yung tinitignan ko sa kanya lagi. Meron siya net foreign buy na 211.85 million. Okay? So, tingin tayo sa mga winners. Mga penny stocks pa rin, no? So, SPM, ano bang kandila na ito? Okay, 13% daw siya. Pero basag-basag. RCI, so, pag-usapan natin, natuloy yung breakout nyo. Ganda. So, nag-up siya ng 10.7%. Tapos si JO, mga penny stocks yung mga gumagalaw. 7%. Ayun, uptrend din siya. Puro trap na naman. Tapos si PNB, okay, lumalaban. 6.22%. Nickel. So, tingin natin magandang catalyst to. Second quarter, laki pala, 73%. Hopefully, mag-breakout na. Bukas, 5.91 kasi tagal ng downtrend, no? So, double bottom, triple bottom na siya sa area na yan. Mamaya silipin natin. Shell PH, 5.58. Ayun, okay, nag-RSI 80 na.
5.58. Tapos si Mark Ventures, 5%. Ang dami talaga, ano, ang daming stocks na, ano, gumalaw. So makita mo dito. Monde, 3.92. We breakout percent. Si Macro Asia, yan. Nakita ulit natin ng breakout. 3.91. Cebu, ito, breakout din siya. May paano pa siya, may pa ano ba dito? Pa-shake out 3.55%. SPNEC, yung alaga natin. Buti hindi tumuloy yung ano, negative candle natin. 3.31%. Pure Gold, 3.28. Ayan o, breakout, diretso. Manalo si Pure Gold. And lastly, ang dami, APX, 2.72%. Ayan, pa-recover na siya. So sa losers, yung alaga natin, si Plus, minus 6%. Puro gap down pa, no? Okay, mamaya silip-silipin natin. Mukhang magre-retest nga tayo sa 18. Tapos si ABA, negative 4.84%. Si HTI, ayun, laki ng kandila. Minus 5.36. CPG, napagod na yata. Minus 2.94. And lastly, si Ali, minus 2.6%. Nauntog. Bloom, minus 2.55. Ayun, pababa pa rin si, ano, si Bloomberry natin. SMPH minus 2.05%. Okay. So medyo mix yung ano yung galaw ng markets. So tingin tayo dito sa global markets bago natin pag-usapan yung mga trending stocks. So based dito, mukhang trap na naman yung ano nila, yung futures kasi positive na naman 0.28%. Dow futures 0.37 and Nasdaq 0.08%. Pero kahapon nga nag-drop po yung galawan nila. So dito sa Europe stocks, medyo okay naman kahit papaano. Asian market okay din siya. So hopefully nagdi-distribute yung ano yung mga volumes natin kasi nandun lahat sa ano sa US, diba? Crypto. Okay, ang nangyari sa crypto? Mahina. Naku, pulahan ngayon O, puro pula yung nakikita natin. Bitcoin, 114K, Ethereum, 3.6K, XRP, 2.9. Ayan, drop siya 4%. BNB, 762, Sol, 164. Yung drop ng 4%. At saka si Dodge, minus 2.95%. Okay? So, laglagan sa crypto. So, pag-usapan natin ng very quick review, yung ating mga trending stocks. Okay, so unahin natin si RCI kasi ito yung nag-spike na nakita natin kanina. Medyo malakas yung spike. So, nag-breakout siya. Meron din siya konting volume lang. Pero pwede na yan sa mga small caps na stocks natin. So, nag-up siya at na-break kasi yung ano yung resistance area natin dito. Sa 3.4, so on the way na tayo. So, manunundo na siya dito sa 4. So, finally, naka-recover din siya, no? After ng ilang buwan ba yan? May hanggang July, May, June, July. So halos 3 months din na ano, nag-downtrend si RCI. Then after magkaroon ng mga Dow G, saka nagkaroon siya ng recovery. So hindi pa naman siya overbought, nasa RSI 66. Hopefully meron pa siyang isang galaw bago siguro mag-profit taking si RCI natin. So malakas din 'yan, no? Nag-up siya ng 10.7%. Ang daming stocks na ano kung titignan mo yung mga gumalaw dito. So hindi ko maubusan ng gumalaw na stocks. So maganda nga yung nagdi-distribute yung yung volume ng US markets natin. So catalyst wise, wala tayong nakita dito kay RCI. Okay? So ganyan muna prediction natin sa kanya. Next si Nickel. Ito meron siyang magandang catalyst, diba? Nakita natin. Yung kanyang earnings is up ng 73%. Nung first quarter, second quarter yon, up din siya, 74% siya eh. So akala ko nga dito yung breakout niya last time eh. So nag-antay pa ng another quarter. So ngayon, ang pinaka main resistance is yung ating MA100. Pero kung fundamentals lang ang usapan, medyo okay na kasi gumaganda na yung kanyang So yung PE niya is 12.97. So maganda-ganda to pag tumuloy si nickel natin kasi may parang gap dito. Malaking gap dito nung nagkaroon siya ng malakas na pullback. Pero sa ngayon, eto muna 2.4 kailangan basagin natin yan and later on 2.67. So nag-about face siya. Ito at least meron siyang catalyst. Kailang wala net foreign buy, no? Negative 1.11 million net foreign sell. So nag-close siya 2.33 and meron siyang 5.91% na gain for today's trading. Yan. So medyo sumilip na sa RSI 50, yung pinaka RSI level natin. Meron pang
parang wala namang hindi naman o umakyat, baka umakyat si si gold na naman natin. So abangan natin 'yan pag nabalita 'yon. Didiretso itong mga mining stocks natin. Okay? Next, support, kung gusto mong support pala nandito sa around 2.3 o pinakamababang support 2.17 pero pwede rin dito nasa 2.3. Okay? So yun lang yung analysis natin. Next, PNB. Natuloy kaya ang breakout nito. So nagiging siya tuloy, parang nagpo-form ng ng flag formation si PNB natin. So tingnan natin kung babalik na niya. Okay, pero ito siguro baka mag-cause ng drop in the future. So 4.26%. Pero pwede rin naman mag-breakout muna kasi malayo pa naman eh. Ang pinaka-ex date natin sa kanya is September 12 pa. So marami pang igagalaw na araw si PNB natin. Ayan, bullish yung niya. So bumalik yung pagka-bullish natin kasi na-negate siya ng green candle. Okay, so nag-close tayo ng 64, up ng 6.22% and ayun meron siyang tulak 40.48 million net foreign buy. So bullish yung RSI and then bullish din yung MACD formation na yan. So pointing breakout si PNB natin. Next, Shell PH. So kung mawala na talaga after very long na consolidation area. So, yun, pupunta na siya dito. Parang yung galaw ni Nickel, di ba? Meron siyang malaking drop. So, tingnan natin kung i-fill natin yan. 6 pesos yung nakikita natin na resistance and yung pa rin naman yung kaapot. Uh, MA 109, pinaka-support level natin. Aabot kaya to hanggang Friday. Hopefully, umabot siya. Kailan kasi medyo obvious na yung RSI natin is nasa 81 na. Okay, so medyo malakas na yung momentum or masyadong obvious na, 'di ba? Yung breakout ni Shell. Kaya lang kasi hindi pa naman ganun kalaki din yung ginalaw niya. So from the past 2 days, nasa 8% pa lang yung ginagalaw niya. So dapat lang gumalaw na kasi tagal no. Sobrang downtrend si Shell PH natin. Okay, so tingnan natin ano mauna, yung profit taking o yung ating resistance dito sa 6 pesos. Okay. So nag-close tayo 5.49, 5.58% and up. Meron tayong 33K net foreign buy. Next, yung alaga natin, nako, mukhang mabubugbog pa si plus natin, pero negative pa rin yung nakikita natin sa kanya. So hindi natin babaguhin yung drawing. Pinaka-support is nandito sa candle na to, nasa 18. O 18 pesos, 18.5. And then meron tayong bearish candles kasi descending triangle. Pero alam naman natin sentiment-wise yung cause ng drop nitong si plus natin. So, pero kung talagang ban to. Okay, so ayaw natin magbigay ng false hope. Ayan, so holder kasi tayo ng plus. So, monitor ko lang siya and then bearish pa rin naman. Bearish pa rin. So, ayoko magbigay ng hope sa ibang traders. So, due diligence po kung gusto mo pasukin kasi medyo mataas yung risk niya. Kasi isa nga naman negative comment doon sa pwede mag-cause ng crash ng kanyang price action, di ba? So, tignan na lang natin. Okay? So, nag-close tayo, sinagad sa 23 pesos, pero drop ng 6.12%. Kala ko yun na yung yung momentum para gumalo ulit. So, meron siya net foreign buy. Ayan, buti naman. Meron siyang 52.7 million net foreign buy. Okay? So, worst case, retouch ulit tayo ng 18 pesos. And then, pinakamababa natin last time is nasa 13.9 pesos. Okay? Tingnan natin for the coming few days. And then, yung candidate na, dito na ako nagli-lean kay So, not to be biased naman kay Plus. So, dito ako nagli-lean na ngayon kay RCR. Kasi, di ba, ang sinasabi nga, isa sa mga criteria is yung depende sa judgment ng yung mga nasa PSE natin, yung nag-govern ng PSE natin. So, malakas na yung niya, malakas na yung momentum. So nag-Dow G siya kanina pero kung hanggang Thursday, Friday, kaya pa niya yan. So 8.05 drop 2.16%. Unless magbago yung narrative nila net foreign buy 39.33 million. Okay? So nasa bullside ngayon si RCR natin. 126.5 billion. Ito ba yung pinakamalaki?
Si Iritz, ilan ba? Mas mataas pa si Iritz eh, 137 eh. Okay, so ito yung napili nila eh. Kasi maganda yung trend nga naman niya. Ayan o. So, and then, okay, parehas sila, no? Pero parang nasa all-time, no? Papunta na sa 52 weeks high si, ano, no? Papunta sa all-time high si, ano, RCR. Ganda niya, no? Siguro pag, okay. Kapag natuloy na blue chips, breakout to sa, ano, 9. Ayan, potential nga, no? Okay, so abangan nyo na lang mga holders. Congrats po kung meron kayong hawak na RCR kasi isa sa mga napupusuan ng mga analysts natin. Okay, so yun na lang muna yung ating review. Balik tayo dito sa PSE. So maganda yung pinapakita niya. Sideways pa rin yung current na pattern ng market. Pero kung medyo babad ka sa PSE market, ramdam mo marami sa mga stocks natin. Maganda yung galawan. Marami kasi yung 7%, 5%, 4%. So marami yung maganda. So tingnan natin bukas oblig ganun ulit. Kasi may mga setup na ngayon yung mga stocks natin. Kailangan lang malakas-lakas na net foreign buy. Okay, so yun na lang muna. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Club Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Facebook account na Palabi Trader at saka Facebook page and then Bodega Pig, Twitter and Patreon sa mga gusto ng guide sa atin lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.